Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at eto bigyan po natin ng reaksyon ang balitang ito, no. Ito pong bagong pahayag ni General Romeo Pukis mga kaubayan, no, patungkol po dito sa impeachment ni BP Sara. Sabi niya po kasi dito, sinupalpal niya po itong Makabayan Black, no. Kasi ito po ang kanyang pahayag mga kaubayan sa sa Makabayan Black, ang tatapang kontra BP at China. Pero tiklop sa usaping o usapang korupsyon sa Kamara. Ayan na. Diba? Totoo, na-real talk na itong Makabayan Black mga karibin natin. No? Bakit ba atat na atat kayo no? Na i-impeach itong si Vice President Sara Duterte instead na mag-focus kayo dito sa korupsyon sa mismong bahay ninyo? Diba? Grabe. So ito po ang balita, no, mula sa Ang Balita Ngayon, naglabas ng pahayag sa retired Major General Romeo B. Pukis laban sa Makabayan Black kaugnay ng umano'y pananahimik ng grupo sa mga isyu ng korupsyon sa Kamara. Ayon sa General, kapansin-pansin umano ang pagiging agresibo ng Makabayan Black sa pangunguna sa pagpuna laban kay Vice President Sara Duterte at sa isyu ng China. Ngunit tila nagiging tahimik naman pagdating umano sa usaping ng katiwalian sa loob ng Kongreso. Yan na nga pong sabi niya, no? Mga Makabayan Black. Ang tatapang kontra BP at China pero tiklop sa usapang korupsyon sa Kamara. Oo nga. No? Kasi itong mga Makabayan Black, alam niyo kung bakit sila atat na ma-impeach si BP kasi takot po sila kay Vice President Sara Duterte. Yan ang totoo, di ba? Ito, pasadahan po natin yung mga naging komento po ng ating mga kaubayan patungkol po sa pahayag na yan ni General Romeo Pukis. Sabi po dito ni Ernie Bade Barredo, Sir, dapat kayo din ang mag-file ng kaso sa mga sangkot dyan sa flood control. Huwag niyong iasa lahat sa mga tunay na Pilipino. Ang daming mga magagaling na DDS na abogado, ni isa walang nag-file. Ayan mga kaubayan, ito rin ang naisip ko patungkol dyan, no? Kasi kahit mag-file sila, wala rin naman pong mangyayari mga kaubayan kasi hawak po ng administrasyong ito, no? Sila rin, paiikot-ikutin lang paiikot-ikutin lang. Like for example, yung mga investigation sa Senado, sa Kongreso, di ba? Pinagtatakpan pa nga mga kaubayan. Mamaya ipapakita po natin isa na namang isang senador. Ito na pinagtakpan na naman po ang administrasyon. Okay? Sabi naman po dito ni Renato, exempted ang mga crocodile, ang crocodile farm. O yan mga kaubayan. Sa dami-dami nga ng mga flood control scam, di ba? Wala tayong narinig na congressman na inasuhan, senator tuloy, former senator at mga senador. Okay? Yun po ang tinatarget nila mga kaubayan. No? Sabi po dito ni Paula Bolos Sr., tama, baka nakinabang din sila. Nakikinabang talaga sila. No? Nakikinabang po talaga sila dito sa impeachment ni VP Sara. Sabi nga may mga incentive, no? At bukod dyan sa incentive na yung mga kaubayan, no? Itong Makabayan Black mga karibin natin ay talagang gustong simula pa kay Castro, kay Ilago. Yung Kabataan Party List, Ilago ba 'yan? Yung babae, di ba? Tapos si Manuel, di ba? Raul Manuel. Si Brosas, Renato, Tinio. Ayan, sila po. At marami pa po silang ibang kasamahan. Si Risa Hontiveros ng Senado. Diba? Halata rin na gustong-gusto talaga nila. Kasi makikinabang talaga sila. For example, si Risa, pag na-impeach si BP Sara, wala na siyang malakas na kalaban pagdating ng 2028. Diba? Ang Makabayan Black naman, pag nawala si BP Sara sa pwesto, ay magiging masaya sila kasi wala nang lalaban sa korupsyon. Diba? Anyway, eto, pasadahan pa po natin itong isang balita mga kaubayan patungkol naman po kay Senator Ping Lacson. Sabi po kasi dito sa balita mga kaubayan sa Politico, sabi po ni Lacson ito ay patungkol sa private convo na inilabas ni
Congressman Liveste, mga kababayan. Sabi niya po dito, coming from Reps Rice Antinio, that's triple hearsay. They quoted Representative Leandro Liveste who quoted Yusek Bersamin. That's triple hearsay, mga kababayan. So ngayon pa lang mga karibin natin, pinasisinungalingan na po ni Senator Ping Lacson yung private conversation ni President Bongbong Marcos Jr. at ni Yusek Adrian Bersamin. Diba? Ayon po dito sa balita ng politiko, mga kababayan, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson dismiss allegations linking President Ferdinand Marcos Jr. to supposed kickbacks from flood control projects, saying the claims are based on hearsay and lack evidence to justify a Senate probe. Ayan, Lacson, who chairs the Senate Blue Ribbon Committee, clarified that no proof has surfaced so far to support accusations raised by ACT Teachers Representative Antonio Tino and Caloocan Representative Edgar Erice regarding an alleged text message exchange between the president and former president, Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. So ayan, tumahol na naman po ang ating aso sa Senado. Kayo, ayaw niyong natatawag na aso pero panay kayo ng samba sa inyong amo. Diba? Napaka-loyal naman ng asong ito. Ano kaya ang pinakakain sa mga asong ito? Bakit napaka-loyal, mga kababayan, no? Pwede namang imbestigahan. Let's say, no? Wala, hindi totoo. Mas maganda nga yun diba? Imbestigahan nila sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung hindi totoo, mapapatunayan po nila na wala, malinis po ang presidente, di ba? Pero kapag yun na nga, kung mapatunayan totoo, di ba? Parang ang lumalabas ngayon talagang totoo kasi ngayon pa lang pinipigilan na ninyo na mag-imbestiga kayo diyan, di ba? Binibigyan nyo ng idea ang taong bayan na teka lang, hindi yan totoo, pero nire-reverse psychology nyo lang di ba? Hindi yan totoo, but sa likod pala nun, kaya ayaw nyong imbestigahan dahil totoo pala. For example lang, di ba? Ay nako, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan, mga karibin natin patungkol po sa pahayag na yan ni Senator Ping Lacson. Uwi na guy, isn't it painful to witness conclusion declared final without full investigation? Tama, palakpakan po natin. Hindi pa man po iniimbestigahan na kapag nakapag-desisyon na si Lacson. Grabe naman, no? Ano ka? Ikaw ba si Lord? While others seems to be faced with punishment without the same patience or due process, moments like this shakes people's faith in fairness and in system meant to protect everyone equally. Nakapagduda, no? At nakakatakot po ito. Kasi kung ganyan po ng ganyan sila na bawat umuusbong na issue, no? Bawat lumalabas na issue, mga kaubayan, panay po sila ng pagtatakip, mga karibin natin. So anong akala niyo sa taong bayan? Mga mga tanga na hindi malalaman, na hindi maiintindihan kung bakit mo ginagawa yan. Di ba? Sabi naman po dito ni Denny, sabi ni Liveste, ilalatag niya sa February 25, malalaman natin kung sino ang mapapahiya. Ayan. Ayan, palakpakan po natin. Sana mangyari, ano? Yan po, mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol po sa video ng ito, mga karibin natin? Just comment down below. Maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.